With this bill, we give them the tools and the edge to thrive in the 21st century. Maraming salamat po at mabuhay ang kooperatiba. Mr. President, I move that we suspend consideration of Senate Bill number 1431. Any objection? Consideration is suspended. Mr. President, I move that we transfer from the calendar for ordinary business to the calendar for special orders, Committee Report number 5 on Senate Bill number 1432. This is the bill on the People's Freedom of Information. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none. Senate Bill 1432 under Committee Report number 5 is hereby transferred to the calendar for ordinary business. Mr. President, I move that to consider Senate Bill number 1432 under Committee Report number 5. Any objection? Hearing none. Consideration of Senate Bill 1432 under Committee Report number 5 is in order. You may proceed. To sponsor the measure, I move that we recognize Senator Robin Hood Padilla, Chairperson of the Committee on Public Information and Mass Media. So move, Mr. President. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Pangulo, isang karangalan po para sa inyong lingkod ang tumayo sa bulwagang ito bilang tagapangulo ng Committee on Public Information and Mass Media at sponsor ng Senate Bill number 1432 sa ilalim ng Committee Report number 5 na konsolidasyon ng mga bersyon ng People's Freedom of Information Act na inihain ng ating mga iginagalang na kasamahan. Unang-una na po rito ang aking hinahangaang senador sa una pa lamang po ng kanyang termino bilang congressman at ngayon po ay pangalawang termino bilang senador, Senador Joel Villanueva, Senate Bill number 49 at ang atin pong Senate President Vicente Soto III at ang kanya pong Senate Bill number 189 at ang senador po na si Francis Pangilinan, Senate Bill number 720. Ang dalawang anak ng masa, Senador J.B. Ercito, Senate Bill number 770 at Senador Jingo Estrada, Senate Bill number 853 at ang Boses ng Pilipino, Senador Erwin Tulfo, Senate Bill number 1361. Sa atin pong kasaysayan, ang pinakamalayong narating po ng FOI Bill ay nang umabot ito sa bicameral conference noong ika-14 na kongreso na ipinaglaban po ni Senador Joel Villanueva, kung saan niratipikahan ng Senado ang Bicameral Conference Committee Report. Ngunit, nabinbin naman po ito sa Kamara. Ang panukala po na paksa natin ngayong araw ay naihatid na sa plenaryo ng dating tagapangulo ng komite, Senadora Grace po. Not once, but twice. Noong 16th at 17th Congress. Noong ika-16 na Kongreso, ito po ay pumasa na sa ikatlong pagbasa dito sa ating kapulungan. Subalit, sa kasamaang palad, ay nabinbin muli sa Kamara. Ginoong Pangulo, tunay pong mahaba na ang naging paglalakbay ng freedom of information sa ating bansa. Tinatayang higit 30 taon na itong isinusulong at pinag-uusapan. Sa haba ng panahong lumipas, tanong ko po, hanggang kailan natin ipagpapaliban ang isang karapatang malinaw na nakasaad sa ating konstitusyon? Ang nakamamatay na hamon na ito ay nagpapataw ng pangangailangan at direktang pagmamalasakit mula sa Kongreso at maging sa Pangulo. Isang hakbang
na maaaring pagkasunduan at tuparin kung nais nating matugunan ang pambansang panganib. Malinaw po ang aking sagot. Ngayong 20th Congress ang takdang panahon upang maisabatas ang FOI. Hindi lang dahil kabilang ito sa mga priority measures ng LIDAC, kundi dahil higit kailanman ngayon ito mas makatutulong sa bayan. Tignan po natin ang nangyayari sa kasalukuyan. May mga flood control projects na bilyon-bilyon ng halaga, ngunit napupunta sa ilan. Ang mga proyekto ay overpriced. Ang resulta, paulit-ulit na binabaha pa rin ng iba't ibang panig ng bansa. May mga ghost projects na sa papel ay tapos na at bayad na. Pero kalokohan lang pala. Ang ilang mga politiko at kontraktor nag-uumapaw ang kayamanan at luho habang ang mga kababayan ay lugmok sa kahirapan at lunod sa baha. Ang mismong salitang paglilihim ay isang kasuklam-suklam na balakid sa isang malaya at bukas na lipunan. Tayo, bilang isang bayan na likas at makasaysayang lumalaban sa mga pagtatago ng katotohanan, sa mga lihim ng pamahalaan, sa mga lihim na panunumpa, at sa mga lihim na paglilitis, ay may tungkuling huwag palampasin ang anumang sabwatan na nakaangkla sa pansariling interes. Matagal ng panganib ang labis at hindi makatwirang pagtatago ng mga nauugnay na katotohanan. Kung may FOI, agad sanang nakita kung saan napupunta ang pondong inilaan para sa mga guro, para sa mga magsasaka, para sa kalusugan, para sa ating mga kababayan sa malalayong baryo. Kung may FOI, hindi na sana napagtatakpan ang maling paggamit ng budget na para lamang sana sa bigas, gamot, at mga silid-aralan. Kung may FOI, hindi na sana natatago ang mga kontrata at kasunduan na nagdidikta ng presyo ng ating pamumuhay. Kung may FOI, matagal na sanang nahinto ang mga modus na sumisira sa tiwala ng taong bayan. Ginoong Pangulo, hangad din po natin na magkaroon ng totoong transparency at accountability pagdating sa koleksyon at paggasta ng pondo ng bayan upang makatulong sa ating laban sa lumalalang sistema ng korupsyon. Kabilang sa mga hinahangad ng panukala ay ang malathala, ang mga kontrata, bidding documents, mga lisensya at permit na iginawad sa mga pribadong kontratista. Ang pagtiyak sa kaligtasan ng ating bayan ay isang mahalagang tradisyon na iniwan sa atin ng mga revolusyonaryong Pilipino. Ngunit ang tunay na napakalubhang panganib ay ang sadyang pagtatago ng impormasyon ng mga nanunungkulan, lalo na hinggil sa paggamit ng kapangyarihan at sa kayamanang ipinagkatiwala ng inang bayan. Isang napakagandang hakbangin po ito kung tunay at tapat ang ating intensyon sa tamang paggastos ng pera ng bayan. Hindi lamang nito mahadlangan ang mga modus sa pagbubulsa ng ating kaban, na sa mga nakalipas na buwan ay natunghayan natin ang garapal na gawin ng iilan. Mas mapapaigting rin po nito ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Hindi po ba't marami sana ang maaaring naiwasang anyo ng korupsyon? Kung ang mga detalye ng transaksyon sa gobyerno ay ginawang bukas para sa mga mamamayan? Kinikilala ko po na marami na rin po ang nagsulong katulad ng aking kaibigan at kasama't iniidolo na si Senator Joel Villanueva.
at patuloy na nagsusulong ng FOI sa ating mga kasamahan dito sa Senado. Kahit noong naglilingkod sila bilang mangbabatas sa malaking kapulungan. Ikinagagalak ko din pong ibahagi sa inyo na 19 na senador po ang pumirma sa ulat ng komiting ito. Isang masidhing testamento ng suporta at panawagan para sa higit at tunay na transparency at accountability mula sa ating pamahalaan. Pero, nasaan na ba tayo? Noong 2016 po, sa pag-upo ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kagadyat niya pong ipinalabas ang Executive Order number 2 na mas kilala bilang Freedom of Information Program. Ang EO na ito ang unang nagpasimula ng programa sa FOI sa bansa na sumasaklaw sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilalim ng executive branch. Makailang ulit din pong pinagdiinan ni Tatay Digong ang kahalagahan ng pagtataguyod ng karapatan ng taong bayan na malaman ang mga gawian ng gobyerno, lalong higit sa paggasta ng buwis ng mga mamamayan. Ginoong Pangulo, napakalinaw po ang isinasaad ng ating konstitusyon sa ilalim ng Artikulo 3, Seksyon 7. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Lalo po itong binigyan ng diin sa ilalim ng Seksyon 28, Artikulo 2 ng ating saligang batas na nagsasabing, subject to reasonable conditions prescribed by law, the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Ayon din po sa dating Pangulo Benigno Aquino III, sa isang tunay na demokratikong lipunan, iisa lamang po ang boss. Ito ang taong bayan. Bilang kanilang lingkod, tungkulin nating sagutin at tugunan ang kanilang mga katanungan hinggil sa ating pamamahala at pamahalaan. Sa panukalang batas po na ito, ang bawat Pilipino na humihingi ng impormasyon ay may karapatang mabigyan ng akses sa mga tanggapan ng pamahalaan. Saklaw po nito ang lahat ng sangay, executive, legislative, at judiciary na tanggapan. Maging ang mga constitutional offices, lokal na pamahalaan, state universities and colleges, government-owned or controlled corporations, at iba pang instrumentalidad ng Estado. Ginoong Pangulo, hindi po maiiwasan ang mga katanungan patungkol sa mga sensitibong impormasyon na hindi po for public consumption. Tinalakay po sa Section 7 ng panukalang batas ang listahan ng mga exceptions. Kabilang dito ang mga impormasyong may kinalaman sa ating pambansang seguridad at depensa, diplomatic safety, mga impormasyong nakatala sa executive session ng 2 kapulungan ng Kongreso, trade secrets, gayon din po ang mga sumasailalim sa bisa ng presidential privilege. Tumatalima din po ang panukalang batas na ito sa sinasabi ng ating saligang batas sa Section 17, Artikulo 11, na ang isang pinuno o kawaning pambayan ay dapat magsumite ng sinumpaang deklarasyon ng kanyang mga ari-arian, pananagutan at netong kabuuan ng ari-arian o statement of assets, liabilities, and net worth. Kasama po ba na ilalakhala ang mga personal na impormasyon sa salin tulad ng address, mga detalye ng mga dependents, pirma ng kawani ng pamahalaan, at mga kopya ng ating IDs? Ang sagot po, Ginoong Pangulo, ay hindi. Sapagkat kabilang rin po sa konsiderasyon sa pagbabalangkas ng panukalang ito ang layunin ng Republic Act 10173
o Data Privacy Act of 2012 na nangangalaga sa ating right to privacy. Malinaw po sa panukala, protektado ang dapat protektahan. Pero ang tanong, bakit tila may takot pa rin? Kaya ang hamon ko po sa lahat, lalo na sa ating mga kasamahan sa gobyerno, kung wala po tayong tinatago, bakit tayo matatakot sa FOI? Kung malinis ang serbisyo, bakit ikukubli sa taong bayan? Kung tunay tayong lingkod, bakit hindi nating hayaang makita ng ating boss, ng taong bayan, ang ating gawain at pag-aari? Ating nilalayon na ang bawat opisyal ng gobyerno, mataas man o mababa ang ranggo, sibilyan man o militar, ay huwag gumamit ng kapangyarihan upang isensor ang balita, pigilan ang hindi pagsang-ayon, pagtakpan ng pagkakamali, o itago sa mamamahayag at publiko ang mga katotohanang dapat nilalaman at malaman. Kaya't hinihiling ko sa bawat mambabatas ng bansa, muling suriin natin ang ating sariling pamantayan at kilalanin ang napakalaking panganib na kinakaharap ng bayan sa panahon ng peking balita at sistematikong pagtatago ng katotohanan. Ginoong Pangulo, ikinagagalak ko din pong ibahagi na may probisyon sa ating FOI bill tungkol sa paghikayat sa mga ahensya na gumamit ng payak na wika sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Pilipino sa mga impormasyong ilalabas. Alinsunod po ulit ito sa sinasabi ng ating saligang batas na dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medium na opisyal ng komunikasyon. Seksyon 7, Artikulo 14. Mahalagang provision po ito sapagkat ang impormasyong ilalabas ay hindi lamang dapat para sa mga abogado. Dapat ito ay para sa lahat. Dahil kung hindi ito maiintindihan ni Juan at ni Juana de la Cruz, naniniwala akong wala ring saysay ang transparency. Upang magkaroon naman po ng ngipin ng ating batas, naging partikular na rin po tayo sa mga administrative offenses. Gayon din sa mga karampatang parusa, sa mga lalabag sa sinasabi ng FOI bill. Tapusin na natin ang lahat ng paghahandang ikinukubli. Ang bawat transaksyon ay dapat mailathala. Ang bawat pagkakamali hindi dapat ibinabaon kundi inilalantad sa unang pahina. Ang mga sumasalungat ay hindi dapat patahimikin kundi parangalan sapagkat sa kanila nakaugat ang tunay na demokrasya. Walang gastusin na hindi dapat questionin, walang bulong ang hindi dapat madinig, at walang lihim ang hindi dapat mabunyag. Meron din pong probisyon sa sistema ng incentives at rewards upang mabigyan naman natin ng tamang pagkilala ang mga ahensya o lokal na pamahalaan na nakikiisa po at sumusunod sa mga panuntunan ng freedom of information. Hindi na ito maaaring ipahayag sa karaniwang paraan. Ang mismong pamumuhay ng mga Pilipino ay hayagang inaatake, habang ang mga naghahangad lamang ng pansariling interes ang patuloy na sumusulong at nangingibabaw sa buong mundo. Sa gitna nito, tunay na nanganganib ang kaligtasan ng inang bayan. Kung ito po ay maisa sa batas, umaasa rin po ako na ito ay magiging tulay sa pagpapalakas ng ating komite dito sa Senado, ang pampublikong impormasyon at mass media. Sapagkat isa po ito sa mga hamon rin na madalas nating naririnig tuwing tayo ay nagsasagawa ng pagdinig sa ating komite. Ang kawalan ng access ng taong bayan sa mga impormasyon na karapatan naman nilang malaman.
Ang taong bayan ay naghihintay ng isang deklarasyon ng digmaan laban sa paglilihim. Kaya't bago nila alisin sa atin at ilagay sa kanilang mga kamay ang pagpataw ng disiplina sa mga opisyal ng gobyerno, ipasa na natin ang hinihintay ng taong bayan upang gayon mapuksa na natin ang nagdudulot ng mas malaking banta sa ating seguridad. Ito ay isang malinaw at kasulukuyang panganib. Ginoong Pangulo, naniniwala po ako na ang pagsasabatas ng People's Freedom of Information Act ay hakbang tungo sa tamang landas. Ang kailangan ay isang malinaw na pagbabago sa mga taktika at sa mga nakaugaliang gawi ng gobyerno at ng mga opisyal nito. Isang pagwawakas sa walang awang pagsasabwatan at sa patuloy na pagpapalawak ng kanilang impluensya sa paglusot sa halip na pagharap, sa pandaraya sa halip na halalan, sa pananakot sa halip na malayang pagpili, at sa pagiging bantay salakay sa kayamanan ng bayan. Ang pagpasa ng panukalang ito ay magbubukas ng daan sa pagtatatag ng isang matatag na sistema na may sapat at malinaw na mapagkukunan ng impormasyon, isang makapangyarihang mekanismo na magsisilbing sandigan sa tagumpay ng ating mga operasyong militar, diplomatiko, pangkatalinuhan, pang-ekonomiya, pang-agham, pampolitika at iba pa. Mga kasama, huwag na po natin itong pagpaliban. Napapanahon na upang tuparin natin ang ating pangako sa ating mga kababayan tungo sa tapat at mabuting pamamahala. Kung meron man kayong agam-agam sa ibang probisyon ng panukala, ay hindi na po natin kailangan pagtalunan at pagdebatihan. Ang anuman yung amyenda na mas magpapatibay dito ay akin pong tatanggapin dito sa plenaryo sa takdang panahon. Nawa po ay sama-sama tayong tumindig para sa kalayaan, sa impormasyon, hindi bilang pribileho ng iilan lamang, kundi bilang bahagi ng karapatan ng bawat Pilipino. Napapanahon na. Gawin natin itong legasiya ng ating panahon. Isang batas na magpapatunay na ang tapat na pamamahalaan ay walang kinakatakutan. At ang may tinatago, sila lamang ang takot sa FOI. At sa ating mga kasamahan sa Kongreso at ehekutibo, gawin natin ang batas na ito, hindi para sa atin, kundi para sa mga susunod na henerasyon, para sa ating mga anak at apo, upang sa kanilang pagtanda, masabi nilang, nung panahon ng aming mga magulang, ang gobyerno ay natutong magbukas, hindi nagtago. Ika nga ni Gat Andres Bonifacio, matakot kayo sa kasaysayan na siyang hindi mapagkakailaan ng inyong mga kagagawan. Sa English, let us fear history, for it cannot conceal what we have done. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. President, next to co-sponsor the measure is our Deputy Minority Leader, Senator Joel Villanueva. I move that he be recognized. Senator Joel Villanueva is recognized. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Majority Leader, marami pong salamat. Mr. President and esteemed colleagues, a blessed evening to everyone. It is my honor and the privilege to co-sponsor Senate Bill number 1432 under Committee Report number 5. And first things first, Mr. President, we'd like to place on record our sincerest thanks, gratitude, and commendation to our sponsor, our distinguished colleague, our BFF here in the Senate, Senator Robin Hood Padilla, for his hard work in pushing for this very important measure and his, I would say, tireless efforts in advancing this measure since last Congress, and for considering our bill, Senate Bill number 49, or an act implementing the people's right to information
and the constitutional policies of full public disclosure and honesty in the public service, appropriating funds therefore and for other purposes. Alam niyo, Ginoong Pangulo, ako po'y nanliliit at buong pusong nagpapakumbaba na magpasalamat sa ating chairperson, Senator Robin Hood Padilla, lalong-lalo na sa kanyang mga binanggit sa bulwagang ito. Ito po'y isang pagpapatunay na hindi po kayang tawaran yun pong kanyang masidhing pagnanais na mapaglingkuran ang best interest ng ating mga kababayan. Kaya saludo po ako sa ating chairperson, Senator Robin Hood Padilla. Mr. President, as the principal author of the proposed Freedom of Information Act, this representation stands before you with the same conviction we have carried for 25 years of tirelessly pushing for this measure. You are correct, Mr. President. You heard me right. 25 years, Mr. President. And 25 years may be a long time. But we have always believed that this measure is worth fighting for because transparency is the lifeblood of democracy. The FOI bill was the first measure that we filed as CBAC, or Citizens Battle Against Corruption representative. When we were first elected in the 12th Congress, we helped establish the Access to Information Network, yung atin, Mr. President, composed po ito of civil society organizations for the immediate passage of this measure. Mr. President, noong 2010, nabanggit po kanina ni Senator Padilla, bago po yung CNJ adjournment ng 14th Congress, kulang lang po ng pitong miyembro ng Kamara lamang upang makabuo ng quorum at talakayin at i-ratify. Mr. President, i-ratify. We're just waiting for the banging of the gavel, Mr. President, when someone raised the question of quorum. 7 na kongresista. Nakitang-kita ng dalawang mata ko ang daming kongresistang lumalabas dun sa bulwagan. Kaya po, Ginoong Pangulo, sa pagnanais ng representasyon na ito na maipasa itong panukalang batas na ito, nag-motion po tayo, Mr. President, na pinoint out natin doon sa rules ng House na po pwedeng ipatawag. In fact, nasabi ko nga po, arrest yung mga mambabatas na lumalabas po ng Batasan Complex. At nais ko pong ipakita itong video nito, Mr. President. You want to arrest them? You arrest them. If that's the case, Mr. Speaker, then we should, because this is the people's representative. We are people's representatives, Mr. Speaker. This is the house of the people. How can we say this is the house of the people if we cannot even do our job? Mr. President, 15 taon na po ang nakakalipas mula noon. Tumatayo pa rin po tayo dito sa bulwagang ito. Muli, nais ipaglaban ang panukalang batas na ito. Binanggit kanina ni Senator Padilla, and I thank him for mentioning a lot of examples that we would have achieved, accomplished as a nation, na iwasan ang mga malahiganting korupsyon. And wag na ho tayong lumihis. Itong flood control na fiasco, Mr. President. For so long, hindi makita yung ibinibintang sa representasyong ito. Wala pala sa GAA kahit na paulit-ulit sinasabi nung hearing nasa GAA. Tapos sinabi, nasa unprogram pala. Unprogram? Ano ba yung unprogram? Hindi naman galing sa mga legislator yung unprogram. At kanina po, habang nasa Commission on Appointments kami, nagulat si Senator Amy and si Senator Loren, nakasama po natin dito, binanggit natin, yung nasa unprogram na na-release na pondo noong 2023, 332 billion pesos. Noong 2024, 531 billion pesos. Pati yung mga kongresista nagulat, may na-release na ganung pondo. Wala sa General Appropriations Act. Sabi ko sa kanila, wag ko kayong magulat doon. Mas magulat kayo na pwede palang ipangalan sa legislator na hindi mo alam. Pwede palang sila lang ang tumitira itong unprogrammed funds. At tapos sila din ang magre-release nang wala ho tayong alam. Ito ho yung mga lump sum, Mr. President. Sana hindi ho
may mabiktima na iba pa, gaya ni Senator Villanueva. Sana ako na lang yung una at huli na mabiktima ng setup na ito. But again, Mr. President, kung may FOI na noon, nalaman po natin ito. Public funds po ito eh. Nalaman po natin ito, maging sa mga pagdinig sa Senado, sa Kamara, mas marami tayong malalaman kung may FOI. Mr. President, nabubuhay po tayo sa panahon kung saan ang impormasyon ay kapangyarihan. Kapangyarihang humuhubog ng opinyon, gumagabay sa mga desisyon, at nagpapatibay ng pananagutan. Ngunit para tunay na mapakinabangan ang mga impormasyong ito ng taong bayan, kinakailangan pong maging bukas at abot kamay ang impormasyon para po sa lahat. Mr. President, without access to information, the people are left in the dark, susceptible to fake news, vulnerable to poor governance, and exposed to corruption. Mr. President, with full disclosure, evidence cannot be hidden, cannot be altered. Gaya nung ginawa ho sa atin, Mr. President, pinalitan daw po yung project. Sila-sila na lang, si Senator JB ang nag-expose ho nito. Sila-sila na lang, pinalitan yung project ng hindi mo alam. Ultimo gobyerno, hindi alam. Ultimo both houses of Congress, hindi alam. Evidence cannot be altered or doctored, Mr. President. And those who serve with integrity will have nothing to fear, will have nothing to hide, while those who are truly guilty of wrongdoing will be held accountable by the force of truth itself. Ginoong Pangulo, hanggang 2028 na lang po ang termino ko dito sa Senado. Natapos ko yung 3 termino sa Kamara, matatapos ko yung 2nd termino ko dito sa Senado. At ito pa rin ho ang pinag-uusapan at ipinaglalaban ng representasyong ito. Kaya't ipinapangako po natin sa bulwagang ito at higit sa lahat sa sambayan ng Pilipino na sa bawat araw ng ating paninilbihan hanggang sa huling sandali ng ating termino ay gagawin po natin ang lahat ng ating magagawa, lahat ng ating makakaya upang maisabatas na sa wakas ang Freedom of Information Act. Mr. President, around the world, there is a growing recognition of this fundamental right. According to the 2021 report of public access to information by UNESCO, about 132 United Nations member states have already adopted legal guarantees on access to information. Ginoong Pangulo, kung kaya ng halos lagpas kalahati ng mundo na yakapin ang ganitong antas ng transparency, nararapat na po na ang Pilipinas ay sumunod din. With this, Mr. President, it is with great fervor that we push for the passage of this measure that will institutionalize mechanisms that guarantee the Filipino people's access to government records, decisions, and actions. Muli, Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Dear colleagues, maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Jordi Vita. Mr. President, next to co-sponsor this measure is this representation. I move that I be recognized, Mr. President. I'll co-sponsor the measure, Mr. Go President. ahead, go ahead. Mr. President, and to the honorable members of this august chamber, a pleasant good afternoon. With honor and good privilege, I rise today to co-sponsor Senate Bill number 1432 under Committee Report number 5, the People's Freedom of Information Act. Mr. President, in this modern age and time, we often hear that though our mobile phones, information is truly right in the palm of our hand. However, the information our people have access to is limited and most of the time filtered. Filipinos are restricted of information and the knowledge that comes with it. Perhaps it is one of the major reasons why our country remains backward in terms of development. Too much power is concentrated in the hands of a few, and without any mechanism to scrutinize corruption becomes inevitable. It is unfortunate that the catastrophe once again brought upon us the necessity for transparency. Disaster opened the floodgates for the calls for accountability. Mr. President, the recent issues on flood control projects have rattled the Filipino people. Billions of taxes ended up in ghost projects and substandard infrastructures in the pockets of greed and immorality. Matagal nang sumisigaw ang ating mga mamamayan para sa pamahalang tapat at may integridad.
The continuing calls for transparency, accountability, and public participation have been screaming for so long. And as incumbent public servants, we owe it to the Filipino people. Sa loob ng 3 dekada, ang panukalang batas na ito ay nananatiling tulog sa Kongreso. Mr. President, we filed a People's Freedom of Information Bill not because we intend to remove power of information from our government. We filed it because we want government that is not afraid to share the power of information to its people. For my years of public service, the times have taught me how transparency establishes our credibility as public leaders, and most importantly, it creates a bridge of trust between the government and our constituents. Transparency gives them a true avenue to hold officials accountable with factual judgments. As we take on this measure, we also look forward that during its implementation, we prioritize building channels to make information accessible to vulnerable sectors. Gumamit tayo ng plain language at inclusive communication methods para masigurong maunawaan ito ng bawat isa. In pursuit of making the initiative successful, freedom should meet accessibility. Mr. President, di dapat makalusot ang makurakot, walang kukurap sa paghuli ng makurap. Let us not allow trickery and corruption to further propagate. It should end here. With this, I move to support this progressive measure upholding our countrymen's right to information, to the public disclosure of all transactions and documents involving public concern and interest. We assure the Filipinos of upright and truthful servitude. We value people's participation and we would want to maximize it. Our people should be a party in the process of checks and balances in government. Thank you, Mr. President. Go ahead, Mr. President, Leader. Senators Bongo, Mark Villar, Estrada, and Legarda would like to be made co-sponsors and request that their co-sponsorship speeches on Senate Bill number 1432 or the People's Freedom of Information be inserted into the records. so inserted into the records. Mr. President, I move that we suspend consideration of Senate Bill number 1432. Any objection? Hearing none, consideration of the measure is suspended. By the way, for the information of the body, the FOI bill is included in the LEDAC Common Legislative Agenda. Mr. President, before we move on to the additional reference to business, our Deputy Majority Leader is seeking the floor. I move that she be recognized. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. I wish to make a brief manifestation. In a hearing conducted by the Senate Committee on National Defense a few weeks ago, Senate President Pro Tempore Ping Lacson confirmed what we had suspected all along, that there is